Kung rich kid ka nga pinsan, ay baka hindi ka pa nakatikim ng ganitong luto sa mga gulay. Sari-saring mga gulay lang pala itong mga pinsan at sa likod bahay ko lang ito nakuha at sariling tanim ko nga lang ito. At kung paano nga ito lutuin mga pinsan, siyempre, kukuha muna tayo ng mga lulutuin nating gulay. Dito pala mga pinsan ay pumunta na ako dito sa likod bahay. Ito ang bulaklak ng kalabasa ang una kong kinuha. May tanim din pala tayong mga talong dyan mga pinsan pero maliliit pa nga ito. Kaya itong bulaklak ng kalabasa muna mga pinsan ang ating pagtsatsagaan ngayon. Kumuha din pala ako dyan mga pinsan ng kaunting talbos nito. Bali itong tanim nating kalabasa mga pinsan ay may pailan-ilan na ring bunga. Medyo maliliit pa lamang, antayin lang natin na lumaki ito. Tapos hindi rin pala ako mahilig mga pinsan dito sa bunga ng kalabasa. Kaya baka ipamimigay na lang natin ito. Kanya na pala mga pinsan kadami, itong bulaklak ng kalabasa at talbos ang nakuha ko. Medyo okay na ito. Kaya lumipat na rin niya ako dito sa may sitaw. Kukuha din niya ako ng mga ilang piraso nito. Kunti nga lang mga pinsan ang kukunin kong sitaw dito. May balak din kasi ako mag-adobo ng sitaw sa sunod na araw. Tapos dito pala mga pinsan ay kumuha din ako ng ilang pirasong pechay. Sari-sari na nga itong mga pinsan pero ipagsasama natin ito sa isang lutuan Masarap din naman kasi itong mga pinsan kung inyo lang masusubukan. At pagkatapos kong manguha nitong pechay mga pinsan ay dumiretso na rin ako dito sa tanim kong okra. Bali kumuha lang pala ako dito mga pinsan ng ilang piraso at kahapon nga may nakuha ng marami-rami si Mrs. Napakabilis naman kasi talagang magsilakihan itong bunga ng okra kahit nga araw-arawin mo ay pwede. Pagkatapos ngang mahugasan lahat ng mga gulay mga pinsan ay dilulutuin na natin. Nagpainit na pala ako dyan mga pinsan itong kawali at nilagay ko na nga ang mantika. Tapos sinunod ko na rin nga itong bawang at hindi na pala ako dyan naglagay ng sibuyas. Napakamahal naman kasi talaga mga pinsan ng sibuyas ngayon at okay na yan kahit walang sibuyas. Masarap naman na ang lasa. Nakabili din niya ako pala mga pinsan itong lukan sa bayan at 50 nga ang kilo nito. Grabe naman nga talaga. Yung isang kilo ay ganun lang pala karami. Pero okay na yan mga pinsan dahil pansahog lang naman natin yan at napakasarap naman ng sabaw niyan mamaya pag naluto kasama na. Kasi ang shell niyan mga pinsan sa kilo kanina kaya naman kaunti lang nung nalaga ko na. Pagkatapos kong ang gisahin itong bawang at lukan mga pinsan ay sinunod ko na rin itong kamatis. Tapos hinalo-halo ko lang saglit para magisa din naman ng kahit kaunti at ilalagay na natin ang sitaw. Tapos halo-halo uli mga pinsan at ilalagay na nga natin itong sabaw ng pinagpakuluan kanina ng lukan. Napakalasa nga niyan mga pinsan at masarap talaga ang higop ng sabaw mamaya nito. Dito pala mga pinsan ay naglagay na ako ng mga pampalasa. Inuna ko ang nilagay mga pinsan ay itong patis. Hindi na tayo maglalagay dyan mga pinsan ng asin. Ito na nga ang gagawin nating pampaalat dito. Tapos naglagay na rin niya ako dyan mga pinsan nitong pampasarap at anantay ko lang kumulo at inilagay ko na nga itong okra. Talbos ng kalabasa, pechay, at ang bulaklak rin ng kalabasa mga pinsan. Isinabay-sabay ko na nga yan mga pinsan lagay at aantayin lang natin yan kumulo mga pinsan at maluto ng kaunti. Ilalagay na rin natin ang malunggay. At kung dyan ka pa rin nga pinsan nakasubaybay at nag-i-enjoy dito sa panunood ng aking video ay papindot naman ako ng like button. Pa-share na rin itong video na ito mga pinsan para marami pang makapanood nito. At syempre bago matapos itong video na ito mga pinsan ay huwag mong kalimutan na i-follow ako. Mag-comment ka na rin dyan sa baba pinsan kung gusto mong magpa-shoutout next video. At ito na nga mga pinsan malapit nang maluto itong ginisang sari-saring gulay